Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate records. Wala na pong iba plus chismosa na maghahatid ng latest update and fresh fresh happenings about po sa TVJ and legit records. Syempre mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga at loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang pindutin po ninyo ang subscribe button and the notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating mga balita. Anyway, ang mainit po pala nating pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol nga po dito sa pinagtatalunan po ngayon mga ka-Davicads sa social media. Ang mga fans po kasi nagtatalo-talo. At the same time, naguguluhan kung saan nga po ba mapapanood ang muli pong pagbubukas ng bahay ni Kuya, which is ang PBB Gen 11. Ang ABS-CBN Studios, PBB, sapagkat alam po natin na sa TV5 talaga to mapapanood dahil kumpirmado na di ba? Kinumpirma na po sa TV Patrol. Pero last minute daw nagkaroon po ng problema. So sana matuloy daw po sa TV5 ito. Base po sa chika o sa chismis na atin pong nasagap. So sabi dito, sino kaya ang magwawagi? Dalawang TV networks ang nagpapagandahan ng offer para makuha ang rights to air ng reality show na PBB. Palaban ang Quezon de Bolang TV Network para masungkit ang corona kay ate mong TV exec ng Rainbow Network. Buti pa, si brother, pasipol-sipol lang. So, dito po sa Quezon de Bolang TV Network, for sure TV5 ang tinutukoy dito na talagang pinaglalaban ni MVP, ang PBB. Pero sino kaya itong TV exec ng ABS-CBN ang tinutukoy sa post na to? Kasi Rainbow Network. For sure, ABS-CBN na po ang tinutukoy dito. Gayunpaman, bakit kinakailangan na magpursige ng TV5 na makuha po ang PBB? Meron bang nakikipag-agawan na dito? Wala naman po sigurong iba pang magiging katunggali ang TV5 bukod po sa GMA Network, di ba? Since eto rin ang pinagpipilitan ni Chaka Puso sa kanyang post. Pero sabi dito, TV5 ako. Pati ako sa TV5 ako kung totoo po na may agawang nagaganap. Kasi yun ang nakasaad sa kontrata between them and ABS-CBN. As per contract, series and other programs of ABS-CBN. But at last minute, may something na nangyari. Hopefully, matuloy talaga sa TV5 ang PBB this coming July. Naku, grabe naman kung totoo po ang chika. Kung totoo lang po ang chika na gustong agawin pa ng GMA7 ito sa TV5. Kasi meron naman na po silang sariling talent. At the same time, meron din po silang sarili po nilang reality show. For sure, malaki din pong epekto nito sa kanila, di ba? Sa kanila ipapalabas, pero mangyayari artist po ng ABS-CBN. For me, isang malaking kalokohan na po niloloko na lang ng GMA yung sarili nila kung totoo man ng chika. Sabi dito ni Chaka Puso, TV app sa GMA Network talaga dapat mapupunta ang PBB. Paanong sa GMA Network mapupunta talaga kung meron po talagang kontrata na at hindi pa natatapos ang kontrata ng ABS at TV5 sa PBB. Anyway, basahin pa po natin ang sabi ni Chaka Puso. Dalawang execs or executives ng GMA ang nagtalo dyan. Nagtalo dahil dyan. Ang sabi ng isa, pinagbigyan na siya ng isang show na gusto niya, so this time wag na daw muna. Ang reason, may mga reality shows silang matatabunan kapag kinuha nila ang PBB, which is I agree. Malaking usapin ito guys kapag lumabas po na may katotohanan ang chika na to. Malaking usapin yan and I don't think na magugustuhan po ng mga kapuso fans din ang magiging hakbang na ito ng GMA kung sakasakali. For me,
mas gugustuhin ng mga Kapuso fans na magkaroon lang ng collaboration. For example, sa isang teleserye or teleserye ng GMA, mayroon pong mga ABS-CBN artist na makakapasok. Pero GMA pa rin yung bida doon. Kumbaga ay isiningit lang ang mga kapamilya stars. Ganon. Kasi at the end of the day, network nila yan. So, wag silang pasasakop or papayag na yung kabila po ang bida. I mean, hindi yung bidang character ha. As in, yung matatabunan or malalamon sila ng kapamilya artist. So, ganun lang sana, kagaya po nung sa palabas ni Gabby Garcia and Joshua Garcia. Yung ganong klaseng collaboration na lang sana. Pero yung mismong palabas po ng ABS-CBN, programa ng ABS-CBN ipi-play sa GMA Network. Para saan pat naging GMA Network yan kung ang magkahahari dyan ay ABS. So, para lang naman po sa akin, di ba? At least sa TV5, wala naman pong artist pagkasino mismo ang TV5. So, pwede po ang Pinay Big Brother dito. Sana naman ay wag na pong makipag-agawan ng GMA Network. But I'm still hoping na sana hindi po totoo ang mga chika ng mga account na ito, no? Sabi pa dito ni Chaka Puso. So, in the end, napunta sa TV5 ang PBB. Ang point lang kasi ni ate mong TV exec, win-win situation ito for them. Mag-rate, then some of the housemates will be part of their talent agency na wala namang spark ang mga starlet. Charot. Kidding aside, nanghihinayang siya or nanghinayang siya. Kung pakikinggan natin ito si Chaka Puso, confirmed na sa TV5 na. Nanghinayang na yung isa, 'di ba? Pero sabi nung Lilet account, last minute meron pong naging problema. Ibig sabihin ba nito, after pong ma-announce ng TV Patrol na mapapanood to sa TV5, nagka-problema, ganon? And meron pang sinasabi dito na patunay daw na talagang nagkaroon po ng negotiation between GMA and ABS-CBN Studios. Na kung saan, pati nga daw po si Iya Villana ay supposedly kasama sa mag-host ng PBB. Sure ka? So bakit pati bakit si Iya Villana ang supposedly kasamang mag-host ng PBB kung pumayag lang yung isang executive na ilagay siya sa GMA? Nakita mo ba ang draft ng plano? Sana ni ate mong exec sa PBB? Hausad naman sa'yo. Intern ka dyan, pero mas marami pa akong alam sa'yo. Na all maraming alam, Chaka Puso, na all merong source. Sabi pa dito, may isa pa mother. Si MMD din daw, sana isa sa magiging host. So parang seryoso po sila or sigurado po sila rather na nagkaroon ng negotiation between GMA and ABS. So sana po ay magwagi ang TV5 kung sakali man na may katotohanan ng chika, and mas lalong sana po ay hindi totoo ang chika. Kung sakali man, I think mas marami naman po ang favor sa TV5. Dahil nandun po talaga ang kontrata ng PBB. Baka lumabas pa niyang kontrabida ang GMA Network pag nagkataon. Samantala, narito naman ang komento ng atin pong mga subscribers sa nakaraan nating vlog. So, shout out, maganda rang gabi, Maricar Nuevo. Sabi niya, minsan kasi ang pride dapat di rin pinapairal. Binigyan ng TV5 ang It's Showtime ng panghapon na slot. Nung dumating ang TVJ, umayaw pa sila. Feeling nila pang noontime show sila. Samantalang pag nasa hapon, solo nila ang viewers. Kaso feeling nila, kaya nilang tapatan ng Itbulaga. Samantalang dati naman, 11:30 sila. Dati pre-noon time lang. Dati ang It's Showtime sa ABS. Sila Willie Revillame ay matalino. Alam niyang di niya kayang tapatan ng Itbulaga, kaya magmula noon kinuha ni Kuya Will ang time slot panghapon. Lalo pa siyang sumikat, di ba? Kahit ngayong bumalik TV5 siya, hapon ang time slot niya.
Hindi kasi pinag-iisipan ng It's Showtime na maganda rin yung panghapon na slot. Solo talaga niya. Bigla-bigla kasi sila Vice. Feeling nila ka-level ng It's Showtime ang Itbulaga. Minsan ang pride talaga kinakain din for the better good. So I think patungkol po ito sa pinopost po na mga tape defender sa sinabi po ni JDL na mahal nila ang Showtime. Meron kasi silang banat na kung saan mahal namin ang Showtime pero inagawan at pinalayas namin sa TV5. So ang gusto nilang sabihin is plastic si JDL. Napakalinaw naman na yun po ang ibig sabihin niya. Pero ayun nga, ang katotohanan ay hindi totoo dahil tapos na ang kontrata ng It's Showtime sa TV5. Syempre, nakikituloy lang sa TV5, nakikisilong. Syempre, yung may-ari, ang bibigyan po niya ng priority yung kanila mismong programa. Like itong Itbulaga na kung saan ay co-producer nga si MVP. Ang salitang pinalayas yung hindi pa tapos ang kontrata ng Showtime bigla po silang sinipa, inalis doon at pinalitan ng Itbulaga. Pero hindi eksakto po na end of contract na ng Showtime. Plus, inoperan po ng panghapon na slot. Talagang ayaw lang po ng Showtime management. So, choice naman po nila yun. Ako, hindi ko naman sila ko-questionin pagdating po dito sa kanilang pinaninindigan or paninindigan. Yun nga lang po ang kaakibat po nito. Syempre, magkakalaban po sila again ng Itbulaga na hindi naman po bago. So, kayo po ba anong inyong masasabi about po sa issue na to? So, pa-comment lang po sa baba and hanggang dito lang ang aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.